Magandang araw po sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan ng kababalaghan sa gabing ito. Samantala, bago po tayo magsimula ay huwag niyong kalilimutang ilagay ang inyong mga shoutout sa ating pong comment section para naman magkaroon po tayo ng batian. Samantala, magyari po lamang kung maaari din po ay i-follow niyo po ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dara. Matagal na po akong subscriber ninyo. Taga Commonwealth, Quezon City. Lumaki ako sa isang tahimik na pamilya kung saan ang tanging hiling ko lamang ay ang makatagpo ng isang lalaking magmamahal sa akin ng buong buo. At akala ko'y nahanap ko na iyon kay Jeric. Si Jeric ang ideal guy ng kahit sinong babae. Mabait siya, subsob sa trabaho, magalang sa matatanda at higit sa lahat, ramdam na ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Kulang na lamang ay sambahin niya ang lupang tinatapakan ko. Hindi lamang doon nagtatapos ang aking swerte. Dahil maging ang kanyang mga magulang, ang mga biyanan ko, botong-boto sa akin. Laging sinasabi ng nanay ni Jeric na laking pasasalamat daw nila sa Diyos na ako ang napangasawa ng kanilang anak. Sobra-sobra ang pag-aasikaso nila sa akin na para bang sarili nilang dugo at laman ako. Pero ang hindi ko alam, ang akala kong perpektong buhay may madilim at mabahong nakaraan pala. Bago naging kami, may nakasama si Jeric sa iisang bubong sa loob ng ilang taon, si Jessica. Live-in partner niya ito noon. Ayon sa kwento ni Jeric sa akin, matagal na raw silang nagsasama ni Jessica hanggang sa nakialam na ang kanyang mga magulang. Hindi gusto ng mga biyanan ko si Jessica para sa kanilang anak. Masungit daw ito, materialistiko at walang respeto. Kaya naman sa huli, nakumbinsi ng mga magulang si Jeric na hiwalayan si Jessica at tapusin na ang relasyon na walang patutunguhan. Nang tuluyang maghiwalay ang dalawa, doon na pumasok ang mga magulang ni Jeric para ereto ako sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hulog na hulog sa akin si Jeric at sa maikling panahon, tila ba tuluyan na niyang nabura sa memorya niya ang isang Jessica. Masaya kami. Walang naging problema. Pero ang multo ng nakaraan ay hindi basta-bastang natutulog. Sobrang galit pala si Jessica sa pagkaunsyami ng relasyon nila. Lalo na nang malaman niyang ipinalit ako sa kanya. Ang buong akala ko'y nananahimik na siya ngunit nag-iwan siya ng isang madilim na anino na unti-unting lalamon sa buhay ko. At doon nagsimula ang lahat kay istorya. Taong 2016 noon. Katatapos lamang ng kasal namin ni Jeric. Ang paligid ay puno pa ng amoy ng mga bulaklak mula sa reception at ang saya sa mukha ng mga bisita ay sariwa pa sa aking alaala. Gabi na noon at kasama namin ang aking mga biyanan sa labas ng venue habang nag-aayos ng mga natirang gamit. Puno ng tawanan ang hangin. Dara, anak, napakaganda mo ngayong gabi. Sigurado ako magiging masaya ang pagsasama ninyo ni Jeric. Ang nakangiting sabi ng biyanan kong babae habang hinahawakan ang kamay ko. Salamat po, ma. Gagawin ko ho ang lahat para maging mabuting asawa. Ang siyang sagot ko naman. Subalit ang ligaya ay biglang naputol. Isang malakas sa kalabog ng pinto ng kotse ang umaalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot.
Mula sa dilim, may isang figura ng babae na mabilis na naglakad patungo sa aming direksyon. Ang tunog ng kanyang takong sa semento ay tila ba tunog ng paparating na kamatayan. Mabilis, mabigat, at puno ng galit. Nang matanglawan siya ng ilaw ng poste, nanlamig si Jeric. Si Jessica. Gulong-gulo ang kanyang buhok at namumula ang kanyang mga mata na tila ilang araw nang hindi natutulog. At ang kanyang mukha ay nababalutan ng matinding puot. Huminto siya sa mismong harap namin. Humihingal. At ang kanyang tingin ay nakapako sa aming dalawa ni Jeric. Jessica, anong ginagawa mo rito? Ang nauutal na tanong ni Jeric habang pilit akong itinatago sa kanyang likod. Hindi sumagot si Jessica sa tanong. Sa halip, humakbang siya ng mas malapit. Ang kanyang hininga ay mainit at mabaho, parang amoy ng nabubulok na karne na biglang humagupit sa aming mga mukha. Tumingin siya sa mga biyanan ko, tapos ay kay Jeric at sa huli sa akin. Ang kanyang mga mata ay parang luluwa na sa sobrang galit. Akala niyo ba ganun-ganun lang to? Ang biglang pagsigaw ni Jessica. Ang boses niya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napakalakas na parang galing sa ilalim ng lupa. Matapos niyo akong itapon na parang basura. Matapos niyong sirain ang buhay ko. Umalis ka na, Jessica. Tapos na tayo. Kasal na ako. Ang sigaw din ni Jeric pero bakas ang takot sa kanyang boses. Lumapit palalo si Jessica. Halos maglapat na ang mukha nila ni Jeric. Bigla siyang humagalpak ng tawa. Isang tawang nakakakilabot. Walang buhay at puno ng kabaliwan. Kasal? Pagsasama? Tandaan niyo ang araw na to. Tumingin siya sa akin at itinuro ng kanyang nanginginig na daliri ang mismong mukha ko. At saka ito sumigaw ng mas malakas. Isinusumpa ko kayo. Hindi kayo magiging masaya. Ang kasal na to, ang magiging simula ng impyerno mo, Dara. Hindi magiging matagumpay ang inyong pagsasama. Mararanasan niyo ang bagsik ng ginawa niyo sa akin. Epal ka ring babae ka no? Umalis ka rito. Ang sigaw ng biyanan kong lalaki pero bago pa man may makalapit sa kanya, tumalikod na si Jessica. Naglakad siya pabalik sa dilim habang patuloy na tumatawa ng nakakakilabot. Ang tunog ng kanyang tawa ay dahan-dahang nawala. Pero ang bigat sa aking dibdib, naiwan. Yumakap sa akin si Jeric. Huwag mo siyang pansinin, Dara. Nagwawala lang yan. Ligtas ka sa akin. Niyakap ko siya pabalik pero habang nakasandal ako sa dibdib ng asawa ko, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Isang lamig na pumasok hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Makalipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay namin. O yun ang akala ko. Isang gabi habang nagluluto ako ng hapunan, nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa banyo. Sinundan ito ng sunod-sunod na ubo ni Jeric. Isang ubong malalim, para bang may nakabara sa kanyang lalamunan. Jeric, okay ka lang ba? Ang tanong ko habang patakbong lumapit sa banyo. Nang buksan ko ang pinto ay laking gulat ko nang makita kong nakaluhod si Jeric sa sahig. Nakakapit sa inidoro at sumusuka. Pero hindi ordinaryong suka ang lumalabas sa kanyang bibig. Kulay itim ito at may kasamang maliliit na tila buhok. Pagkaangat ang mukha niya, lalo akong natakot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at namumula ang paligid. Basang-basa siya ng pawis kahit malamig naman ang panahon. Dara, ang sakit ang ulo ko. Parang puputok. Ang daing niya bago tuluyang nawala ng malay.
Nataranta akong tumawag ng saklolo. Ang mas nakakatakot, nang gabi ring iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa kapatid ni Jeric. Ang aking mga biyanan naman daw ay biglang isinugod sa ospital dahil sabay na nagkasakit. Mataas ang lagnat at patuloy na nagsusuka ng kung anong maitim na likido. Sabay-sabay silang tatlo. Walang labis, walang kulang. Paano mangyayari to? Sabay-sabay sila? Ang bulong ko sa aking sarili habang nakaupo sa tabi ng natutulog na si Jeric sa aming kwarto. Binaliwala ko muna ang takot. Inisip ko na baka nakakain lamang sila ng masamang pagkain noong huling hapon na magkakasama sila. Inalagaan ko si Jeric buong magdamag. Pinalitan ko ang bimpo sa kanyang noo at pinunasan ang kanyang katawan. Subalit kinaumagahan, habang natutulog pa rin siya, napansin ko ang isang bagay sa kanyang mukha. Sa may kanang sentido niya, may isang maliit na marka. Hinawakan ko ito. Mukha itong pasa, perpektong bilog, kulay ube na tila ba may namumuong dugo sa ilalim ng balat. Ang kakaiba rito, napakalamig ng bahaging iyon ng kanyang balat. Parang yelo. Ano to? Ang bulong ko. Nang bisitahin ko ang aking mga biyanan sa kanilang bahay matapos silang makalabas ng ospital makalipas nga ang 2 araw, halos mabitawan ko ang dalang prutas. Sa kanang sentido rin ng biyanan kong lalaki at biyanan kong babae, naroon ang eksaktong bilog na pasa. Parehong-pareho ng hugis, laki at kulay sa marka na nasa sentido ni Jeric. Ma? Pa? Ano po yung nasa sentido ninyo? Ang tanong ko habang nanginginig ang aking boses. Tumingin sa akin ang biyanan kong babae. Pero ang tingin niya ay walang emosyon, walang buhay. Wala ito, Dara. Pasa lang. Ang boses niya ay patag, parang isang makinang nagsasalita. Walang lambing na madalas kong napapakinggan sa kanya. Kinabahan ako, pero pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Umuwi ako sa bahay na may mabigat na pakiramdam. Ang mga pasang iyon ay parang hindi normal. Parang may masamang ibig ipahiwatig. Kaistorya, gumaling din naman sila sa kanilang sakit pagkalipas ng 1 linggo. Hindi na sila nagsusuka at nakakatayo na sila ng normal. Pero doon naman nagsimula ang totoong bangungot. Ang mga taong kilala kong mababait, mapagmahal at magagalang, biglang nagsipaglaho. Sa loob ng iisang gabi, naging parang mga demonyo sila. Isang hapon ay naghahanda ako ng tanghalian para sa amin ni Jeric. Pag-upo niya sa hapagkainan, inihain ko ang paborito niyang sinigang. Kumuha siya ng kutsara at humigop ng sabaw pero nagulat na lamang ako nang makarinig ako ng ingay. Isang malakas na hampas sa mesa ang ginawa niya na nagpatalasik sa mga plato at mangkok doon. Tumayo siyang nanlilisik ang mga mata. Binuhat ang mangkok na mainit na sinigang. Anong klaseng pagkain to? Ang galit na sigaw niya. Ang boses niya ay parang hindi boses ni Jeric. Mas malalim ito. Mas gasgas at puno ng purong puot. Gusto mo ba akong lasunin, ha, Dara? Jeric, ano bang sinasabi mo? Paborito mo yan. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko'y isinaboy niya sa mukha at katawan ko ang mainit na sabaw ng sinigang. Ah! Napatili ako sa tindi ng hapdi. Napaluhod ako sa may sahig habang hawak ang aking mukha na nagsisimula ng mamula at mapaso. Jeric, ano bang problema? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa akin at hinablot ang buhok ko at pilit akong itinayo. Huwag mo akong masagot-sagot. Wala kang kwentang asawa.
Palamunin! Salot! Dinala niya ako sa kwarto at marahas na itinatwa sa may sahig. Isinara niya ang pinto at narinig ko ang tunog ng susi mula sa labas. Ikinulong niya ako. Umiyak ako ng umiyak at hindi makapaniwala na ang lalaki na ngakong poprotekta sa akin ang siyang mismong nagdudulot ng sugat sa pagkatao ko. Samantala kay istorya, hindi lamang si Jeric ang nagbago. Kinabukasan ay binuksan niya ang pinto para papasukin ang kanyang mga magulang. Akala ko'y tutulungan ako ng mga biyenan ko, pero ako'y nagkamali. Tingnan mo nga naman ang babaeng ito. Ang panlalait ng biyenan kong babae habang nakatayo sa harap ko. Ang dumi-dumi mo. Tama lang yan sa'yo. Hindi ka nababagay sa anak ko. Akala mo ba kung sino ka? Ma, bakit po kayo nagkakaganyan? Ano pong nagawa ko sa inyo? Ang pagmamakaawa ko pa habang nakaluhod sa kanila. Bigla namang lumapit ang biyanan kong lalaki at sinipa ang braso ko. Huwag mo kaming matawag-tawag na maat pa. Atungal ka ng atungal. Peste ka sa pamilyang to eh. Araw-araw ay naging ganun na ang buhay ko kay istorya. Inaapin nila ako, nilait at binubugbog. Ang buong katawan ko'y napuno ng pasa at sugat. Gusto kong tumakas. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga magulang ko o sa mga pulis. Pero tuwing susubukan kong lumapit sa pinto, laging naroon si Jeric. Ikinukulong niya ako sa loob ng bahay. Binabantayan ang bawat galaw ko at binabantaang papatayin niya ako kapag sumubok akong tumakas. Naging preso ako sa sarili kong tahanan. Kasama ang 3 halimaw na dating nagmamahal sa akin. Habang lumilipas sa mga araw sa loob ng impyernong iyon, may isang kakaibang bagay akong napansin sa kanila. Isang bagay na mas nakakilabot kesa sa mga pasa at sipa na natatanggap ko. Isang gabi matapos akong saktan ni Jeric dahil lamang sa hindi ko naabot ang tubig niya, bigla siyang huminto. Parang napako ang mga paa niya sa may sahig. Ang kanya mga kamay na kanina lamang ay nakakuyo may biglang lumaylay sa kanyang tabi. Tumingin ako sa kanya habang nakahiga sa may sahig. Umiiyak. Si Jeric, tulala. Ang kanyang mga matay nakadilat ng malaki pero hindi ito nakatingin sa akin o sa dingding o sa kahit anong bagay sa loob ng kwarto. Nakatingin siya sa kawalan. Para bang ang kanyang kaluluwa ay biglang hinugot palabas ng kanyang katawan. Jeric? Ang bulong ko kahit takot ako. Walang sagot. Hindi siya kumukurap. Kahit ang kanyang paghinga ay napakababaw. Halos hindi gumagalaw ang kanyang dibdib. Pagkatapos, dahan-dahan, napatingin ako sa kanyang kanang sentido. Napasinghap ako at napanganga sa takot. Ang bilog na pasa na dati ay maliit lamang, lumaki na ito. Ngayon ay halos sakupin na nito ang buong gilid ng kanyang noo. At ang mas nakakakilabot, ang kulay ube ay naging tila itim na nagnanaknak. At may mga ugat-ugat na kulay lila na gumagapang mula sa pasa patungo sa kanyang anit. Para bang may kung anong buhay na bagay sa ilalim ng balat niya na unti-unting lumalaki. Nang sumunod na araw, nakita ko rin ang biyanan ko na ganoon ang estado. Pagkatapos nila akong saktan at itapon ang pagkain ko sa may sahig, sabay silang dalawa na naging tulala. Nakatayo sila sa gitna ng sala at magkatabi at parehong nakatingin sa may kisame, pero walang buhay ang mga mata. Para silang mga estatwa. Ang kanila mga sentido at mga pasang bilog, malalaki na rin at nagnanaknak at nangingitim. Diyos ko, ano bang nangyayari sa kanila?
ang bulong ko habang dahan-dahang umaatras patungo sa may kusina. Kaistorya, habang nakatingin ako sa kanilang tatlong nakatayo, biglang gumalaw si Jeric. Pero ang paggalaw niya ay hindi normal. Ang kanya mga braso ay umangat ng sabay-sabay. Stiff na stiff, para bang may humihilang pisi mula sa itaas. Ang kanya mga binti ay humakbang ng pabitin-bitin. Walang indayog, para bang isang kahoy na robot. Ganoon din naman ang aking mga biyanan. Sabay-sabay silang lumingon sa aking direksyon, ngunit ang kanilang mga mukha, walang kahit na anong ekspresyon. Walang galit, walang saya, walang buhay. Para silang mga puppet. Mga puppet na may kumukontrol na kamay mula sa dilim. At ang kanilang bawat galaw, ang bawat pananakit nila sa akin, tila ba idinidikta ng kung sinong nilalang na hindi nakikita. Takot na takot ako. Hindi na tao ang mga kasama ko sa bahay. Mga patay na katawan na lamang sila na pinagagalaw ng isang masamang puwersa. Isang umaga ay narinig ko ang ingay ng isang truck sa labas ng aming bahay. May bagong lipat sa katabing bahay namin. Dahil tulala na naman si Jeric at ang kanyang mga magulang sa loob ng sala, sinamantala ko ang pagkakataon. Dahan-dahan ko binuksan ang bintana sa may kusina na nakaharap sa bakod ng kapitbahay. Nakita ko roon ang isang matandang babae. May katamtamang pangangatawan at may mabait na mukha na nag-aayos naman ng mga kahon noon. Tao po, kapitbahay. Ang mahinang tawag ko dahil baka marinig ako ni na Jeric. Lumingon ang matandang babae. Oh, hello iha. Ako si Sonia, yung bagong lipat dito. Ang nakangiting bati niya habang lumalapit sa bakod. Subalit bago pa man ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Jeric. Ang kanyang paglalakad ay parang mechanical na naman at ang kanyang mukha ay madilim. Nakita niya ako nakikipag-usap sa labas. Sinong kausap mo? Ang sigaw ni Jeric. Lumapit siya sa akin at marahas akong hinila palayo sa bintana. Nang makita ni Aling Sonia ang mukha ni Jeric, partikular ang lumalaking bilog at nangingitim na pasa sa sentido nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nawala ang ngiti niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot at napahakbang siya pabalik. Napatingin din siya sa loob ng bahay kung saan nakatayo ang mga biyanan ko na may kaparehong marka. Diyos ko! Ang bulong ni Aling Sonia habang tinatakpan ang kanyang bibig. Agad na isinara ni Jeric ang bintana ng malakas at muli akong ikinulong. Buong hapon akong umiiyak. Iniisip na wala na talagang pag-asang makalabas ako sa impyernong ito. Pero kinabukasan, habang tulog o tulala sina Jeric sa may sala, narinig ko ang isang mahinang katok sa bintana ng kusina. Dahan-dahan akong pumuslit doon. Si Aling Sonia. May hawak siyang maliit na supot at ang kanyang mukha ay seryosong seryoso. Iha, makinig ka sa akin ng mabuti. Ang bulong pa ni Aling Sonia. Lumingon-lingon muna siya sa paligid upang masigurong walang nakakakita. Anong pangalan mo? Dara po. Ang sagot ko pa habang ako'y humihikbi. Dara, ang asawa mo at ang biyanan mo, hindi sila normal. Nakikita mo ba ang mga marka sa kanilang sentido? Ang tanong niya. Tumango ako. Opo, sabay-sabay pong lumabas siya nung nagkasakit sila eh. Lumapit palalo si Aling Sonia sa rehas ng bintana at bumulong sa pinakamababang boses na kaya niya.
Kinukulam sila, Dara. Kinukulam ang asawa mo at ang mga magulang niya. At ang kulam na yan, hindi pangkaraniwan. Nanlamig ako. Kulam? Naalala ko bigla si Jessica at ang kanyang sumpa sa araw ng kasal namin. Pero bago ko pa man maitanong ang tungkol kay Jessica, may narinig kaming kalabog sa loob ng sala. Babalik na lamang ako, Dara. Mag-ingat ka. Ang mabilis na sabi ni Aling Sonia bago nagmamadaling naglakad palayo. Naiwan ako nakatayo, nanginginig, at ang salitang kulam ay paulit-ulit na umuugong sa utak ko. Kay istorya, noong unay nahihirapan akong paniwalaan ang sinabi ni Aling Sonia. Sa modernong panahon ngayon, may kulam pa ba? Pero kapag tinitingnan ko sina Jeric na para bang mga robot na walang sariling isip, unti-unting nawawala ang aking pagdududa. Isang araw ay umalis sina Jeric at ang mga biyanan ko. Hindi ko alam kung saan sila pupunta pero para silang mga sundalo na nagmarcha palabas ng bahay. Sunod-sunod, stiff ang mga katawan. Pagkaalis nila ay narinig ko ang marahang katok sa pintuan ng likod bahay. At nang buksan ko ito, pumasok si Aling Sonia. Pero hindi na siya nag-iisa. May kasama siyang isang matandang lalaki. May kapayatan ito. Mahaba ang kulay abong buhok at may suot na kwintas na gawa sa mga kakaibang kahoy at bato. Ang kanyang mga matay malalim, subalit matatalas. Dara, ito ang tiyuhin ko, si Tatang Baile. Isa siyang albularyo. Ang pagpapakilala pa ni Aling Sonia. Pumasok si Tatang Baile sa loob ng bahay. Agad siyang huminto sa gitna ng sala. Ipinikit ang kanyang mata at huminga ng malalim. Bigla siyang napadilat at tumingin sa akin. Napakabigat ng hangin dito. Amoy ng kamatayan at uod. Ang seryosong sabi ni Tatang Baile. Nasaan ang mga damit o gamit ng asawa mo? Dinala ko sila sa kwarto at ipinakita ang una na tinutulugan ni Jeric. Itinaas si Tatang Baile ang kanyang kanang kamay sa ibabaw ng unan. Pumikit at nagsimulang magbulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Habang bumubulong siya, napansin kong nagsimulang manginig ang kamay ng matanda. Pawis na pawis siya at ang kanyang mukha namula sa hirap. Bigla siyang napadilat at napaatras. Habang humihingal ito. Totoo ang hinala ko. Masamang kulam ang narito, Dara. Pero ibang klasing kulam ito. Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Ang tanong ko pa habang mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito ordinaryong kulam. Hindi ito ginagamitan ng mga manika at tinutusok ng karayom o mga insekto. Ang paliwanag ni Tatang Baile habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang kinukulam na mangkukulam ay ang mismong utak ni na Jeric at ng kanyang mga magulang. Ang utak? Ang nauutal ko pang tanong. Oo. Ang bilog na pasa sa kanilang mga sintido, yun ang patunay. Yun ang marka ng pagpasok na maitim na kapangyarihan sa kanilang isipan. Kapag ang utak ang kinulam, unti-unting binubura na mangkukulam ang sariling pag-iisip at ang kalooban ng biktima. Nagiging mga puppet sila. Ang mga mangkukulam ang nagmamay-ari ng kanilang katawan, ng kanilang mga kamay, maging ng kanilang mga bibig. Napatakip ako sa aking bibig habang umaagos sa mga luha ko. Kaya po ba nila ako sinasaktan? Hindi na po si Jeric ang gumagawa nun? Tama ka. Hindi na sila yan, Dara.
Ang malungkot na sabi ni Tatang Baile. Ang mangkukulam ang nagpapagalaw sa kanila para saktan ka. Kinukulam ang kanilang utang para pahirapan ka. Malaki ang galit ng taong nagpapakulam sa iyo. Gusto niyang sirain ang buhay mo gamit ang mga taong pinakamamahal mo. Nanginig ang aking buong katawan. Si Jessica. Siya ang may gawa nito. Siya ang may gustong magpahirap sa akin. Tatang, tulungan niyo po kami. Tanggalin niyo po ang kulam. Parang awa niyo na ho. Ang pagmamakaawa ko pa habang lumuluhod sa harap ng matanda. Gagawin ko ang aking makakaya, iha. Maghanda ka ng baso ng tubig at asin. Dali na. Ang utos ni Tatang Baile. Mabilis kong dinala ang baso ng tubig at asin. Inilagay ito ni Tatang Baile sa gitna ng sala. Kinuha ang kanyang anting-anting. Isang maliit na itim na bato na nakatali sa sinulid at isinausaw ito sa may tubig. Nagsimula siyang magdasal. Mas malakas ngayon at mas mabilis ang mga salita. Habang nagdarasal siya ay biglang humangin ng napakalakas sa loob ng sala kahit sarado ang lahat ng bintana at pinto. Ang hangin ay napakalamig at nagsimulang mag-vibrate ang mga gamit sa paligid. Ang baso ng tubig na nasa may sahig nagsimulang kumulo. Literal na kumulo kahit walang apoy. Napatili si Aling Sonia sa takot at napakapit sa akin. Biglang sumabog ang baso ng tubig. Ang mga piraso ng bubog ay tumalsik sa kung saan-saan. Si Tatang Baile ay biglang sumigaw ng napakalakas. Ang kanyang katawan ay marahas at tumalsik pabalik. Para bang may sumuntok sa kanya sa dibdib at bumagsak siya sa may sahig. Tatang! Ang sigaw naman ni Aling Sonia habang patakbong lumapit sa kanya. Nang may angat namin si Tatang Baile, laking gulat ko nang makitang may dugong lumalabas sa kanyang ilong at mga tenga. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkapagod. Hinihingal siya ng malalim, yung para bang mamamatay na. Tatang, okay ka lang ba? Ang tanong pa ni Aling Sonia na umiiyak na rin. Umiling si Tatang Baile habang pilit na tumatayo sa tulong namin. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Dara. Napakalakas niya. Natalo niya ako ng ganoon lamang kabilis. Ang kapangyarihang humahawak sa asawa mo ay napakadilim at napakalalim. Masusunog ang kaluluwa ko kung pipilitin kong labanan siya. Sino po siya, Tatang? Si Jessica ba? Ang tanong ko at umaasang may magagawa pa siya. Hindi babae ang mismong gumagawa ng kulam, Dara. Ang sabi pa ni Tatang Baile habang pinupunasan ng dugo sa kanyang mukha. Isang lalaki ang mangkukulam. Isang lalaki na may hawak ng maitim na sining. Napakalakas ng kanyang puwersa. Ang babaeng tinutukoy mo, maaaring siya ang nag-utos. Pero ang mismong gumagawa nito ay isang lalaking mangkukulam. Ano po ang gagawin ko? Paano ko po maililigtas si Jeric? Ang siyang tanong kong muli at desperado na. Tumingin sa akin ng diretsyo si Tatang Baile. Mawawala lamang ang kulam na ito kung haharapin mo mismo ang mangkukulam. Kailangan mo siyang hanapin, Dara. Kailangan mo siyang pigilan sa pinagmumula ng kanyang lakas. Pero paano ko siya hahanapin? Hindi ko alam kung nasaan siya. Ang sabi ko. Kinuha ni Tatang Baile ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isa itong tila anting-anting na parang bracelet na gawa sa mga maitim na baging ng halaman at may maliit na petal na plaka sa gitna nito na may nakaukit naman na kakaibang simbolo. Heto, iniabot niya sa akin ang bracelet.
Ito ang magsisilbing gabay mo. Ang bracelet na ito ang magdadala sa iyo papunta sa kinaroroonan ng mangkukulam. Susundan nito ang amoy ng kulam na nakakapit sa iyo at sa iyong pamilya. Suotin mo ito kapag handa ka na. Kinuha ko ang bracelet. Napakabigat nito sa kamay ko at para bang may sarili itong tibok ng puso. Maya-maya ang kaunti pa ay umalis na si Tatang Baile at si Aling Sonia dahil humihina na ang katawan ng matanda at kailangan niyang magpahinga. Naiwan naman ako mag-isa sa may sala at hawak ang bracelet. Tinignan ko ito na matagal. Kakayanin ko ba ito? Isang simpleng babae lamang ako. Paano ko haharapin ang isang malakas na mangkukulam? Subalit nang maalala ko ang mukha ni Jeric na umiiyak sa sakit bago siya naging puppet, ang mga pasa niya sa aking katawan, napuno ako ng tapang para sa asawa ko, para sa buhay namin. Ipinasok ko ang aking kanang kamay sa bracelet. Pagkasuot ko pa lamang nito sa aking pulso, napasigaw ako. Isang matinding kuryente ang biglang dumaloy mula sa bracelet patungo sa aking braso. At bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, ang braso ko ay biglang gumalaw ng mag-isa. May isang napakalakas na puwersa, isang hindi nakikitang kamay, ang marahas na humila sa braso ko patungo sa direksyon ng pintuan. Para may humihila sa aking aso na napakalaki at napakalakas. Nabagok ang balikat ko sa gilid ng mesa nang dahil sa biglaang paghila. Natakot ako. Masyadong malakas ang puwersa. Hindi pa ako handa ngayon dahil paparating na si Jeric. Gamit ang aking kaliwang kamay, pilit kong hinila ang bracelet palabas ng aking pulso. Humihingal ako nang matanggal ko ito at mabilis ko itong itinago sa aking bulsa. Kinabukasan ay nagising ako na may bagong plano. Kailangan ko makaalis ng bahay nang walang hinala. Nang pumasok si Jeric sa kwarto upang dalhan ako ng kaunting pagkain, sa kanyang mechanical na pagkilos, tumingin ako sa kanya nang may pagmamakaawa. Jeric, please, payagan mo ako lumabas ngayon. Ang sabi ko at pinipigil ang aking takot. Gusto ko lamang makita ang mga magulang ko. Ilang linggo ko na silang hindi nakakasama. Babalik din ako agad, pangako yan. Hindi ako tatakas. Tumingin sa akin si Jeric. Ang kanyang mga mata ay tulala pa rin pero tila ba may nagproseso sa kanyang utak. Pagkalipas ang ilang minutong katahimikan, dahan-dahan siyang tumango. Sige. Bumalik ka bago magdilim. Ang boses niya ay parang boses ng patay. Nang makalabas ako ng gate ng aming subdivision, doon ko naramdaman ang hangin ng kalayaan. Pero alam kong hindi ako pupunta sa mga magulang ko. Kailangan kong tapusin ang bangungot na ito. Kinuha ko ang anting-anting na bracelet mula sa aking bag. Huminga ako ng malalim at muli itong isinuot sa kanang pulso. Naramdaman kong muli ang puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi ko na ito nilabanan pa. Hinayaan ko ang bracelet na gabayan ng braso ko. Ang braso ko ay umunat pasulong. Itinuturo ang direksyon patungo sa highway. Nagpara ako ng jeep at sumakay at ang aking braso ay patuloy na nakaturo sa iisang direksyon habang umaandar ang sasakyan. Papunta kami sa Maynila. Kaistorya, ang paglalakbay ay puno ng kaba. Ang bawat tao sa jeep at sa bus na sinakyan ko, tumitingin sa akin dahil ang kanang braso ko ay nakataas at nakaturo sa may unahan na para bang may itinuturong multo. Pero wala akong pakialam sa mga tingin nila. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng aking pamilya. Patuloy ang paghila ng bracelet. Lumipas ang ilang oras ng biyahe hanggang sa pumasok ang bus sa lungsod ng Pasay. Bumaba ako sa Rojas Boulevard.
Ang hangin mula sa dagat ay may kasamang amoy ng asin at lansa. Pero habang naglalakad ako, ang amoy na iyon ay biglang napalitan ng isang pamilyar at mabahong amoy. Ang amoy ng nabubulok na karne at maitim na usok. Ang amoy ng kulam. Dinala ako ng aking mga paa sa gabay ng bracelet patungo sa CCP complex. Naglakad ako sa malawak na semento sa ilalim ng mainit na araw hanggang sa makarating ako sa bandang Aliw Theater. Huminto ang aking braso. Diretso itong nakaturo sa katabing entrance ng isang malaking gusali. Ang opisina ng Manila Broadcasting Company o MBC. Napatitig ako sa gusali. Isang broadcasting network? Isang opisina ng mga sikat na radio station? Paano mapupunta rito ang isang mangkukulam? Akala ko ba sa mga madidilim na kwarto o sa mga liblib na probinsya lamang sila nakatira? Habang nakatayo ako sa harap ng entrance, biglang sumakit ang ulo ko. Parang may isang matulis na karayom na ibinaon sa gitna ng aking utak. Napahawak ako sa aking sentido. At sa gitna ng sakit, may isang boses. Isang malamig at pabulong na boses. Umalingaw-ngaw iyon sa loob ng aking isipan. Hanapin mo si Relon. Relon? Paulit-ulit ang pangalang iyon sa utak ko na parang sirang plaka. Relon. Yun ang pangalan ng mangkukulam. Pinahiran ko ang pawi sa aking noo. Inayos ang aking sarili at naglakad at pumasok sa loob ng lobby ng gusali. Ang aircon sa loob ay malamig pero ang pawis ko ay patuloy na dumadaloy dahil sa matinding kaba. Lumapit ako sa reception desk kung saan nakaupo ang isang gwardya. Magandang hapon po. Ang bati ko habang ipinipilit na huwag manginig ang aking boses. Itatanong ko lang po, meron po ba kayong empleyado rito na ang pangalan ay Relon? Tumingin sa akin ang gwardya bago tumingin sa kanyang computer para mag-check ng listahan ng mga empleyado. Pagkalipas ng ilang segundo, tumango siya. Oho ma'am, meron hong Relon dito. Nanlamig ang buong katawan ko. Totoo nga, narito ang mangkukulam. Pwede ko po ba siyang makausap? Emergency lang po, tungkol sa pamilya ko. Ang pakiusap ko. Sige ho ma'am, tawagan ko lang sa intercom. Ang sagot pa ng gwardya habang kinukuha ang telepono. Napaupo ako sa isa sa mga sofa sa lobby. Ang bawat segundo ay tila ba isang oras. Ang tibok ng puso ko'y napakalakas, para bang naririnig ng buong silid. Sino si Relon? Ano ang kanyang itsura? Isang matandang lalaki ba na may nakakatakot na mata? Samantala, pagkalipas ng eksaktong 5 minuto, bumukas ang pinto ng elevator sa may dulo ng lobby. Isang lalaki ang lumabas. Napatayo ako noon kay istorya. Nagulat ako sa aking nakita. Ang buong akala ko'y makakakita ako ng isang matandang lalaki na mukhang katutubo o madungis. Kagaya ng mga madalas ikwento sa mga probinsya. Pero ang lalaki naglalakad patungo sa akin ay mas bata pa sa akin. Mukha siyang ordinaryong yapi o young professional. May maayos na gupit ng buhok, nakasuot ng corporate casual na polo at may dalang ID lanyard ng kumpanya. Pero nang mag-abot ang aming mga mata, doon ko nakita ang kaibahan. Ang kanyang mga mata, napakalalim at napakaitim. Walang kislap ng buhay. Parang nakatingin ka sa isang malalim na balon sa gitna ng gabi. At ang kanyang muka, seryosong seryoso. Walang kahit na anong ngiti o emosyon. Dere-derecho siyang naglakad patungo sa akin at tuminto sa may harap ko.
tumingin sa bracelet na suot ko at pagkatapos tumingin sa aking mga mata. Alam ko kung bakit ka nandito, Dara. Pababa at seryoso ang kanyang boses. Huwag tayo mag-usap dito sa lobby. Maraming tao. Sumunod ka sa akin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng gusali. Sumunod ako sa kanya na para bang wala akong ibang pagpipilian. Dinala niya ako sa isang convenience store na nasa labas lamang ng Aliw Theater. Bumili siya ng 2 deboteng tubig. Naupo sa may tabi ng bintana at itinuro ang upuan sa harap niya. Naupo ako. Anong kailangan mo sa akin? Ang tanong niya agad habang binubuksan ang bote ng tubig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng galit, takot at paghihirap na naranasan ko sa loob ng ilang linggo, biglang sumabog. Isinampal ko ang aking mga kamay sa mesa. Anong kasalanan ko sa iyo, Rilon? Ang matapang na sabi ko habang umiiyak. Bakit mo ginagawa ito sa pamilya ko? Bakit mo kinukulam ang utak ng asawa ko at ng mga biyenan ko? Anong nagawa ko sa iyo? Tumingin sa akin si Rilon. Hindi man lamang siya nagulat o natakot sa pagsigaw ko. Uminom siya ng kaunting tubig bago sumagot ng napakatatag. Sa akin wala kang kasalanan. Hindi naman kita kilala, Dara. Kung wala akong kasalanan, bakit mo kami pinahihirapan? Bakit mo ginawang puppet ang asawa ko? Dahil napagutusan lamang ako. Ang sagot niya nang walang kakurap-kurap. Binayaran ako ng malaking halaga para gawin yan. Trabaho lamang ito para sa akin. Walang personalan. Nanginig ang labi ko. Trabaho? Ang sirain ng buhay ng ibang tao ay isang simpleng trabaho lamang para sa kanya? Sino? Sino nag-utos sa'yo? Ang tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Si Jessica. Ang diretsong sagot sa akin na Rilon. Siya ang pumunta sa akin. Umiyak siya. Galit na galit at gusto makiganti sa inyo ng asawa mo. Binigyan niya ako ng malaking pera. Kasama ang mga buhok at larawan ni na Jeric at ng mga magulang niya. Kaya ginawa ko ang ritual. Tinitigan ko si Rilon na may halong kilabot. Mangkukulam ka? Sa ganitong edad mo? Paano mo nagagawa ang ganitong kasamaan? Biglang ngumiti ng bahagya si Rilon. Isang ngiting nakapanghihilakbot dahil walang init ng buhay. Hindi pa ganap ako mangkukulam, Dara. Witch apprentice. Nagsisimula pa lamang ako. Wala ito sa lahi ko. Nanlaki ang aking mga mata. Isang apprentice? Naalala ko ang sinabi ni Tatang Baile na napakalakas ang kapangyarihang humahawak kina Jeric na hindi man lamang niya nakaya ng labanan at nagdulot pa nga ng pagdurugo sa kanyang muka. Kung ang isang apprentice pa lamang ay ganito na kalakas, paano pa kaya ang nagtuturo sa kanya? Kung apprentice ka pa lang, bakit napakalakas mo? Ang tanong ko at bakas ang takot sa aking boses. Dahil ang nagtuturo sa akin ay hindi ordinaryong tao. Ang seryosong sabi ni Rilon habang sumasandal sa kanyang upuan. Ang guro ko ay walang iba kundi ang hari ng mga mangkukulam. Si Daniel. Siya ang nagbigay sa akin ng kaalaman tungkol sa kulam sa utak. Siya ang nagturo sa akin kung paano pumasok sa isipan ng tao at burahin ang kanilang sariling pagpapasya. Kaistorya, naramdaman ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likod. Si Daniel, ang hari ng mga mangkukulam. Isang pangalan pa lamang ay parang nagdadala na ng sumpa.
kung magpapatuloy si Relon sa kanyang pag-aaral, kung magiging ganap namang kukulam siya sa ilalim ng gabay ni Daniel, sigurado akong magiging mas malakas pa siya. Mas magiging marami pa ang pamilyang masisira niya. Pakiusap, Relon. Itigil mo na ito. Ang pagmamakaawa ko habang hinahawakan ang mesa. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kung pera lang ang kailangan mo, gagawa ako ng paraan. Ibabalik ko sa iyo ang perang ibinayad ni Jessica. Titriplehin ko pa. Basta't pakawalan mo lamang ang utak ng asawa ko. Parang awa mo na. Umiling si Relon. Hindi tungkol sa pera ang usapan ngayon, Dara. May code kaming mga apprentice. At may kasunduan kami ni Jessica. Ano bang kailangan kong gawin para matapos ang kulam na ito? Ang sigaw ko na desperado na. Tumingin sa akin si Relon ng malalim. Hindi ko ititigil ang kulam hanggat hindi kayo nag-uusap ni Jessica. Tanging si Jessica lamang ang makatatanggal ng kulam na ito. Dahil siya nagmamay-ari ng sumpa. Kung gusto mong mabuhay ang asawa mo at bumalik sa normal, hanapin mo si Jessica. Kumbinsihin mo siya. Kapag sinabi niya sa akin na itigil ko, hihinto ako. Pero hanggat hindi siya ang nagsasalita, patuloy na lalaki ang marka sa sentido ng asawa mo hanggang sa tuluyan ng mamatay ang kanyang utak. Inilabas ni Relon ang isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isinulat ang isang address at itulak ito patungo sa akin. Yan ang address ng tinutuluyan ni Jessica ngayon. Nasa iyo ang desisyon, Dara. Tumatakbo ang oras. Ang asawa mo, unti-unti nang nauubos. Tumayo si Relon. Kinuha ang kanyang gamit at naglakad palabas ng convenience store nang hindi na lumilingon. Naiwan ako nakatitig sa papel. Nanginginig ang buong katawan ngunit alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Sumakay agad ako ng taxi patungo sa address na ibinigay ni Relon. Matatagpuan ito sa isang lumang apartment complex sa isang madilim na iskinita sa lungsod ng Maynila. Ang paligid ay masikip, maingay, at may amoy ng basurang nakatambak sa gilid ng daan. Nang marating ko ang kwarto numero 304, huminto ako sa harap ng lumang kahoy na pinto. Nanginginig ang aking kamay habang itinataas ko ito para kumatok. Walang sumasagot noong una. Kumatok akong muli at mas malakas ngayon. Jessica! Jessica! Alam kong nandyan ka. Mag-usap tayo. Pagkalipas ng ilang sandali ay narinig ko ang tunog ng susi at ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Mula sa puwang, lumabas ang mukha ni Jessica. Kung nakakatakot siya nung gabi ng kasal namin, mas nakakatakot siya ngayon. Mas pumayat siya. Maitim ang paligid ng kanyang mga mata at ang kanyang balat ay tila ba walang dugo. Nang makita niya ako ay isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oh, ang bagong kasal. Ang reyna ng impyerno. Bakit ka nandito, Dara? Mukhang hindi ka yata masaya sa pagsasama ninyo ni Jeric. Humagalpak siya ng tawa. Ang kaparehong nakakilabot na tawa na narinig ko noon. Jessica, pakiusap mag-usap tayo. Ang sabi ko bang pinipigil ang aking galit. Alam ko na ang lahat. Alam kong ipinakula mo sina Jeric sa tulong ni Relon. Bumukas ng malaki ang pinto at pinapasok niya ako. Ang loob ng apartment niya ay magulo. May mga bote ng alak sa sahig at may amoy ng insenso na ginagamit sa mga ritual. Oo, ako nga. Ako nga ang nagpakulam sa kanila. Ang diretsong sipa ni Jessica habang nakaharap sa akin, nanlilisik ang mga mata. Dahil karapat-dapat lamang sa kanila yan. Matapos nila akong lokohin.
Matapos akong itapon ng mga magulang niya na parang basura pagkatapos ng 5 taon naming pagsasama. Gusto kong maranasan mo kung paano saktan ang lalaking pinakamamahal mo. Pero wala akong kasalanan sa iyo, Jessica. Hindi ko alam ang tungkol sa iyo nung una. Ang sigaw ko. Wala akong pakialam. Ang bulyaw niya sa mukha ko. Ang kanyang laway ay tumalsik sa aking pisngi. Ang gusto ko lang ay sumuko ka. Iwan mo si Jeric. Layasan mo ang pamilyang yan. Kapag iniwan mo si Jeric at pinirmahan mo ang annulment, doon ko lamang ipatitigil kay Relon ang kulam. Yun ang kapalit ng kalayaan nila. Napatitig ako sa kanya. Iwan si Jeric? Yun pala ang kanyang layunin. Gusto niyang sirain ang kasal namin para makuhang muli si Jeric o para lamang makita kaming parehong nagdurusa. Mahal ko si Jeric, Jessica. Ang matatag kong sabi habang umiiyak. At alam kong mahal niya rin ako. Ang mga pananakit niya sa akin, hindi niya yan gawa. Alam kong kulam yan. At hindi ko siya iiwan. Eh di panoorin mo silang mamatay. Ang sigaw ni Jessica habang itinuturo ang pinto. Panoorin mo silang tatlo na maging mga bangkay habang kinakain ng kulam ang utak nila. Umalis ka rito! Hindi ako umalis kay istorya. Lumuhod ako sa maruming sahig ng apartment ni Jessica. Hinawakan ko ang kanya mga binti kahit pinipilit na niya akong itulak palayo roon. Jessica, nagmamakaawa ako sa iyo. Ang hikbi ko habang isinasakripisyo ang aking natitirang dignidad. Huwag mong gawin to. Kung galit ka sa mga magulang ni Jeric o kay Jeric mismo dahil sa pag-iwan niya sa iyo, naiintindihan ko yun. May karapatan kang magalit. Pero ang pumatay ng tao gamit ang kulang, ang sirain ng kanilang kaluluwa, hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi ka ba natatakot na ang puso mo masadlak sa kailaliman dahil sa ginagawa mo? Wala na akong puso, Dara. Sinira niyo na. Ang pagsigaw pa niya pero sa pagkakataong ito ay narinig ko ang pagbasag ng kanyang boses. May luha na rin nagsisimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isipin mo si Jeric, Jessica. Ang patuloy ko pa habang nakatingala sa kanya. Minahal mo siya, hindi ba? Sa loob ng 5 taon naging masaya rin kayo. Gusto mo ba talaga siyang makita nagdurusa na parang robot? Gusto mo ba siyang matapos ang buhay na niya na mayroong nagnanaknak na pasa sa kanyang utak? Kapag namatay si Jeric, magiging masaya ka ba talaga? O habang buhay kang uusigin ang konsensya mo? Naupo si Jessica sa sofa at tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay at nagsimulang umiyak na malakas. Isang iyak na matinding sakit, kabiguan at panghihinayang. Ang lahat ng galit ay pinapakita niya kanina ay tila ba naglaho. Napalitan ng isang basag na babaeng nasaktan lamang ng gusto sa pag-ibig. 5 taon, Dara. Ang kanyang hagulgol. 5 taon kong ibinigay ang lahat sa kanya. Tapos sa isang utos lamang ng kanyang mga magulang, iniwan niya ako na parang walang pinagsamahan. Ang sakit. Sobrang sakit dito. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Naiintindihan ko siya bilang isang babae. Lumapit ako sa kanya, daan-daan kong hinawakan ang kanyang balikat. Alam ko, Jessica, mali ang ginawa nila sa iyo. At humihingi ako ng tawad para sa kanila. Pero ang kulam, hindi ito ang sagot para maghilom ang sugat mo. Mas lalo mo lamang ikinukulo ang iyong sarili sa dilim. Matagal na umiyak si Jessica. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nababalutan lamang ng kanyang mga hikbi. Pagkalipas ng halos kalahating oras, itinaas niya ang kanyang muka.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang cellphone. Humarap siya sa akin at may bakas pa rin ng lungkot pero wala na ang puot sa kanyang mga mata. Sige, ititigil ko na. Idinayal niya ang isang numero. Pagkalipas ang ilang ring ay sumagot ang nasa kabilang linya. Si Relon. Relon, si Jessica ito. Ang sabi niya habang nakatingin sa akin. Itigil mo na ang kulam. Tapusin mo na ang ritual kina Jeric. Pakawalan mo na ang mga utak nila. Narinig ko ang boses na Relon mula sa kabilang linya. Patag pa rin ngunit may kasamang pag-unawa. Sigurado ka ba, Jessica? Kapag itinigil ko ito, hindi ko na pwede pa itong ibalik muli. Oo, sigurado na ako. Tapusin mo na. Ang sagot ni Jessica bago tuluyang ibaba ang telepono. Humarap siya sa akin. Umalis ka na, Dara. Bumalik ka na sa asawa mo. Huwag mo nang hayaang makita ko muli ang mga mukha ninyo. Tumayo ako at nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng aking puso at mabilis na lumabas ng apartment. Kaistorya, mabilis akong umuwi sa bahay namin sa Commonwealth. Habang nasa biyahe hindi ako mapakali. Paano kung huli na ang lahat? Paano kung tuluyan ang nasira ang utak ni Jeric? Nang makarating ako sa aming gate ay patakbo akong pumasok sa loob ng bahay. Binuksan ko ang pinto ng sala. Jeric! Ang sigaw ko. Nakita ko sina Jeric at ang aking biyanang lalaki, pati na rin ang biyanan kong babae na nakaupo sa may sofa. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sila tulala. Walang mechanical na paggalaw. Pagkapasok ko'y sabay-sabay silang lumingon sa akin at ang kanilang mga mata ay may buhay na. Mayroon ng emosyon. At ang pinakamagandang nakita ko, ang malalaki at nangingitim na pasa sa kanilang mga sentido ay tuluyan ng naglaho. Wala na kahit isang bakas ng marka. Makinis ng muli ang kanilang balat. Nang makita ako ni Jeric ay biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya, isang normal at mabilis na pagtayo. Patakbong lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng napakahigpit na parang natatakot siya na pakawalan ako. Dara, Diyos ko Dara, patawarin mo ko. Ang hagulhol ni Jeric sa aking balikat. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa iyo. Sa mga pasang ibinigay ko sa iyo. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun eh. Para bang may ibang tao sa loob ng katawan ko? Para ako nakakulong sa isang madilim na silid at pinapanood ko ang sarili kong sinasaktan ka pero wala akong magawa. Patawarin mo ako, Dara. Ganoon din ang aking mga biyanan. Lumapit sila sa akin at umiiyak at humihingi ng tawad. Lumuhod ang biyanan kong babae sa harap ko at hawak ang aking mga kamay. Dara anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam kung anong demonyo ang sumapi sa amin para apihin at saktan ka ng ganoon. Patawarin mo kami. Umiyak din ako pero sa pagkakataong ito, mga luha ito ng ligaya at kaginhawaan. Hinawakan ko ang mukha ni Jeric at pinunasan ang kanyang mga luha. Wala ho kayong kasalanan. Ang sabi ko sa kanila habang nakangiti sa gitna ng aking mga luha. Alam ko ang lahat. Hindi kayo ang gumawa noon. Nagawa niyo lamang yun dahil sa isang masamang kulam. Ang mahalaga, tapos na ang lahat at ligtas na kayo. Mula ng araw na iyon ay bumalik ang dating ugali ni Jeric at ng mga magulang niya. Mas minahal ako ni Jeric at mas inalagaan. At tila ba bumabawi sa bawat sugat na idinudulot niya sa akin noon habang kontrolado siya ng kulam. Ang mga biyanan ko naman ay mas naging mapagparaya at mas lalo akong itinuring na totoong anak. Ang aming tahanan na dating naging impyerno ay muling napuno ng tawanan, pagmamahalan
at kapayapaan. Lumipas ang ilang buwan, ang taong 2016 ay malapit nang matapos at ang alaala ng kulam sa utak ay tila ba naging isang masamang panaginip na lamang na unti-unti nang nililimot ng panahon. Isang araw naglalakad ako sa mall na makasalubong ko si Aling Sonia, ang mabait naming kapitbahay. "O Dara, kumusta na kayo ni Jerry?" Ang nakangiting bati niya sa akin. "Mabuting mabuti po. Salamat po muli sa tulong ninyo at ni Tatang Bailey noon. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na kami ngayon." Ang sagot ko ng may buong pasasalamat. "Walang anuman yon, iha. Obligasyon nating magtulungan." Ang sabi pa niya. Pagkatapos noon ay lumapit siya sa akin at medyo bumaba ang boses nito. "O nga pala, may balita ka ba tungkol kay Jessica?" Umiling ako. "Wala na ho eh. Ang alam ko lamang na nahimik na siya pagkatapos namin mag-usap." Ngumiti naman siya at isang ngiti ito na may halong tuwa. "Alam mo ba, nabalitaan ko mula sa mga kakilala ko sa Maynila, nakita raw nila si Jessica kamakailan at hindi na siya nag-iisa. May kasama na siyang lalaking nag-aalaga sa kanya ng husto." "Talaga ho? Sino raw ho?" Ang tanong ko at curious din ako sa kapalaran ng babaeng muntik nang sumira sa amin. "Yung lalaking apprentice na tumulong sa kanya noon. Si Relon. It turns out na matagal na palang may lihim na pagtingin si Relon kay Jessica. Kaya nga tinanggap na Relon ang trabaho kahit apprentice pa lamang siya dahil gusto niyang tulungan ang babaeng mahal niya. At sa huli, nang iwanan na ni Jessica ang galit at paghihiganti, si Relon ang tumayo sa tabi niya para maghilom ang mga sugat nito. Sila na raw ngayon at balita ko, masaya na ang pagsasama nila." Napangiti ako ng malalim sa aking narinig. Isang magandang balita. Sa kabila ng dilim at kasamaan ng kulam, may umusbong pa palang magandang bagay. Nahanap na rin sa wakas ni Jessica ang pag-ibig na nararapat para sa kanya. Isang pag-ibig na hindi na kailangan pang ipaglaban sa pamamagitan ng galit o ng mga anting-anting. Nang gabi ring iyon, habang magkatabi kami ni Jeric sa aming kama, nakatingin ako sa kisame habang hinahawakan ng kanyang kamay. Masaya ako. Ligtas na ang aking pamilya. Ang sumpa ng nakaraan ay tuluyan ng napalitan ng isang bagong simula. Isang pagsasamang binuo ng pagsubok, pinagtibay ng pagpapatawad at habang buhay na babantayan ng tunay na pag-ibig. Kaistorya, dito na nagtatapos ang kwento ko sa inyo. Sana'y magustuhan ninyo at mapiling maitampok ito. Marami pong salamat, God bless at more power. Lubos na gumagalang, Dara. Napakamalagim at matindi ang naging karanasan ni Dara. Dahil hindi lamang pisikal na pananakit ang kanyang dinanas, kung hindi ang masakit na katotohanan na ang mga taong binuwal ng kulam ay ang mismong pamilya na nangakong magmahal at magprotekta sa kanya. Ang mapait na bahagi rito ay ang pagiging bihag niya sa sarili niyang tahanan habang pinapanood ang pagkasira ng katinuan ng kanyang asawa at mga biyanan na naging mga sunod-sunuran sa puot ng nakaraan. Gayunpaman, luwalhati pa ring maituturing ang kanyang tapang at katatagan dahil sa halip na sumuko o gumanti ng dahas, pinili niyang maglakbay sa hindi alam na panganib, harapin ang dilim at gamitin ang lakas ng kanyang pagmamahal upang bawiin ang kaluluwa ng kanyang pamilya mula sa kapit ng kulam. Tandaan natin mga kaistorya, ang galit at paghihiganti ay walang ibang idinudulot kung hindi pinsala. Hindi lamang sa taong pinatutungkulan kung hindi maging sa sarili nating kaluluwa. Kagaya ng nangyari kay Jessica na tuluyan na siya ng lalamunin ng dilim kung hindi siya natauhan. Ipinapakita rin dito na ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang magpatawad, magsakripisyo at magtiis sa kabila ng pinakamatinding subok
At ang pag-unawa sa pinagmumulan ng sakit ng iba ay madalas na siyang susi upang maputol ang tanikala ng puot. Bukod dito, paalala rin ito na ang bawat aksyon natin sa nakaraan, gaya ng marahas na pagtatapos ng relasyon, may kaakibat na responsibilidad at emosyonal na epekto na maaaring mag-iwan ng malalalim na sugat kung hindi aayusin ng maayos at may respeto. Para kina Dara at Jerry, ang pinakamainam na payo ay ang patuloy na alagaan ng kanilang komunikasyon at tibayan ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng pag-iwan sa nakaraan ng tuluyan. Bagamat alam nilang walang kasalanan si Jerry at bunsod lamang ng kulam ang kanyang mga naging aksyon, hindi biro ang emosyonal at psikolohikal na trauma na naiwan ang karanasang iyon sa kanila. Kaya't mahalagang bigyan nila ang isa't isa ng panahon upang maghilom. Magpatuloy kayong mamuhay ng may pasasalamat. Panatilihing bukas ang inyong tahanan sa positibong enerhiya. At laging alalahanin na kung naitawid ninyo noon ang ganoon kagrabing bangungot, wala nang anumang unos ng buhay ang hindi ninyo kayang mapagtagumpayan ng magkasama.